Thank you, Lord. Mama. Nagsugod mi. Dan na kami mag-church ni Matt. Hello mga kids, konnichiwa. So itong video na to pala mga kids is all about yesterday. This is my morning routine mga kids, ang magpakain ng mga chicken. Tapos na ako magbigay ng patukan yan mga kids. So bago ang lahat, kakabot muna tayo sa ating ulo at sasayaw. O diba, warm up yan. Kuyawan talaga skigwa, o tuwang-tuwa pa yan. So ayan na nga mga kids, so dahil may order tayo ng 3 tray nung nakaraang linggo mga kids. Nung nakaraang linggo pa yung order niya. Tapos ngayon, i-deliver na natin dahil si Pastor ang nag-order ng itlog natin, si Pastor Nabi. Limited na talaga yung itlog natin mga kids, kaya mag-PM lang kayo sa akin kung gusto nyong magpa-reserve kasi reservation is the key talaga para makakuha tayo ng itlog. Charo. Si Pastor kasi ang unang nakapagpa-reserve mga kids, kaya siya yung unang bigyan natin. Kaya pasensya ulit sa mga hindi ko pa nabigyan, mabibigyan ko rin kayo soon. Yung papa ko yung excited sa order, and binitbit niya na agad yung 3 tray, sana all. Iba talaga pag may supportive father. Small, large, medium pala yung order niyan mga kids. May nakita nga ako dito sa loob ng bahay namin mga kids, 2 buwig ng saging. Sabi ko kay papa mag-slice siya para ihalad namin sa church ba. At nakapagbihis na nga ako mga kids dahil kahapon ay Sunday, so kailangan nating magsimba, kailangan nating i-priority si God sa ating buhay. At eto na ngayon mga kids, aalis na kami at magsisimba. Pinatungan ko pala yung damit ko niyan mga kids dahil nga nahihiya ako kasi hindi pa ako nakapagbunot ng buhok sa kilikili. Huy! Kasama ko pala si mama magsimba mga kids. Ayan, bitbit niya na yung halad naming saging. Tapos si papa din, hinatid kami dito sa may spillway mga kids kasi 3 tray nga yan, mabigat. Grabe yung pagka-business minded natin nito mga kids. At eto na nga, naghihintay muna kami ng sundo mga kids kasi every time nagsisimba kami, sinusundo at hinahatid kami mga kids dahil may tricycle sila Pastor. At andito na nga si Dudong mga kids, nauna na kami hinatid ni mama dahil hindi nga kami kasya kapag sabay yung kapitbahay namin. Manifesting mga kids, magkasasakyan din tayo in Jesus name. Wala namang imposible kay Lord. At andito na kami kaagad sa church mga kids at kinuha ko agad yung sobre ko para sa offering. Bigyan talaga natin ng time si Lord mga kids para magpuri at magpasalamat sa kanyang kabutihan dahil sa buong linggo niyang paggabay sa atin. Sa mga nagtataka kung bakit matagal kami matapos magsimba mga kids, syempre yung start namin mga kids is 9 tapos matapos kami ng 12 kasi nga may Bible study pa kami mga kids, may praise and worship pa kami, ilang song pa yung kakantahin namin mga kids. Tapos pag first Sunday of the month, magte-testimony pa kami niyan mga kids, di ba? At ito na mga kids, mag-start na tayo mag-praise and worship. Pagkatapos mag-praise, start na rin si Pastor mag-preach. 8 kayang people, so kanang 8 kayang people igsoon kon. Pagkatapos ni Pastor mag-preach mga kids, offering na tayo. Dan na kami mag-church ni Mother. Thank you, Lord. At eto na ngayong maghatid ulit sa amin mga kakigwa si Dudong. Follow niyo siya sa kanyang reels mga kakigs. At dumiretso nga agad ako sa aking poultry house mga kakigwa. Hindi pa nga ako nakapagbihis niyan. Nilapag ko lang yung bag ko kasi nga excited ako mag-harvest ng itlog. Kasi sabi ko kay father kanina, Papa, wag mong harvest yung itlog kasi ako mag-harvest pag uwi ko galing church. Tapos ito yung madatnan mga kigs. Ang daming itlog. O diba? Thank you Lord talaga. Tapos nililista ko yan mga kigs para malaman ko kung ilan yung nangitlog sa bawat cages nila. Sa tayan nga si Papa mga kigs, excited talaga siyang mag-harvest. Sumunod talaga siya sa akin para siya ang mag-harvest sa mga itlog. Pero sabi ko, dito ako sa kabila pa ako naman, kasi ni Swerte. Kasi nakakatuwa talaga mag-harvest mga kids. Sa totoo lang, nag-e-enjoy kang mag-harvest kasi pupulutin mo lang yung mga egg. Tapos ang dami-dami pa. Tapos pagkatapos namin yan, ayan na, binitbit na ni Papa yung na-harvest namin. Malapit na silang mag-2 tray. Oh, thank you Lord talaga. More blessings pa Lord. Tapos tinitimbang na rin namin para i-separate na namin yung small, medium at large. Pero mostly pa sa nakuha namin mga kids, marami pang small, medium, konti lang yung large. Iniipon pa namin. Kaya sobrang nakaka-amaze lang talaga mga kids. Kasi alam mo yun, ang daming pinagdaanan bago mabuo tong poultry na to. To the point mga kids, na napapatanong talaga ako kung para sa akin ba talaga tong business na to. Kasi ang dami ko nang iniyak dito mga kids. Gusto ko na talaga siyang sukuan. Kasi sa totoo lang mga kids, ang hirap mag-handle ng business. Nakakabuang siya. Sama-sama na yung stress, pag-overthink mo. Buti na lang talaga may isang taong nagtitiwala para sa akin. At yung mga kapatid ko, mga magulang ko na tumutulong dito para mabuo tong poultry na to. Sobrang thank you talaga. Kaya sa mga nagsisimula pa lang mag-business dyan, humingi talaga kayo ng guidance kay Lord. Maging partner nyo siya, maging best friend nyo siya sa inyong negosyo. Magtiwala ka lang talaga sa kanya kasi ibibigay din niya in God's perfect time. Totoo nga yung sinasabi nila, sa una lang talaga ang mahirap mga kids. Biggest achievements ko to mga kids, kahit konti pa lang tong mga manok ko soon, madadagdagan din namin to. At hanggang dito na lang mga kids, ako pala si Kigwa Girl na nagsasabing Kigwa ka? Thank you for Racing!